Ziggy Carbonell. You are? Giselle Atienza. Aminin ko, I've had my fair share of girls. Pero iba ka. Ma, I would like to introduce to you my girlfriend. Sa lahat ng mga magagandang babaeng dinala mo rito, you are the prettiest. Ma'am, yun po palang bisitang babae ni Sir. Nobya niya ho ba yun? Ang ganda niya, no? Bagay na bagay sila. I love you, Giselle. At kahit kayo lang tayo nagkakilala, I don't think I can live without you anymore. Will you marry me? Ma'am, titira na po ako ng Angeles. Angeles? Kasi nandun daw ang boyfriend niya. Perlita, sigurado ka ba dyan? Baka naman mamaya lokohin ka lang ng lalaking yun. Magpapakasal din naman tayo, hindi ba? Come on. Una muna honeymoon. Ay, may tao po pala. Nag-check out na po kasing kasama nyo. Si George, yung boyfriend ko, bakit may binilin ba? Wala ho eh. Wala bang iniwan na sulat? Wala ho siyang iniwan sulat para sa inyo. Malamang nga ho. May kinuha pa siya sa gamit nyo. Nawawala yung pera ko. Naku, nabiktima kayo ng halik nakaw gang. Halik nakaw? Oo. Marami yung nangyayari dito. May dinadalang customer, lalambingin, kapag nakatulog na yung kasama, tsaka nanakawan na. Boyfriend ko yun si George eh. Ay ma'am, marami yung nangyayari dito na yan. Tsaka, tignan nga sa sarili sa salamin. Sa tingin mo talaga, nagustuhan ka niya? Ay ma'am, sige po. Ngayong asawa ko na si Giselle, I want all of you to treat her with respect. Kung ano man ang iuutos niya, susundin ninyo. Yes. Opo, sir. Welcome to the family, Giselle. Thank you. Kapag ka mayroon kang gustong iutos, maski ano, iutos mo kay Aida. Teka, anong ginagawa mo rito? Sinong nagbabantay sa shop? Sinabihan ko na po na magbantay si Romy. Hinayaan mo? Ang isang driver na magbantay ng butik ko? May pagkakatiwalaan naman po si Romy. Paano mo alam? Close kayo? O may relasyon kayo? Hindi ba may asawa na si Romy? May anak na rin po, sir. Oh, may asawa na pala, may anak na pala. Bakit mo pa pinatulan? Ayusin mo ang buhay mo, Aida. Kaya siguro walang nangyayari sa mga trabaho mo dahil kung ano-anong kalandian ang pinagkagagawa mo. Pati kayong tatlo. Huwag kayong kung kani-kanino pumapato, lalo na sa mga drivers. At pagkatapos na nag-aaway-aaway kayo sa huli. Hindi na kami pa pwedeng tumira dito. Aida, hiniwalayan na ako ng asawa ko. Dahil nalaman niya ang tungkol sa ating dalawa. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na hindi na kami pa pwedeng tumuloy na anak ko rito? Romy, hindi naman sa ganun. Alam mo naman, di ko bahay to eh. Pag nalaman ni Tita Charito na nagpapatira ako ng lalaki dito... Shota mo ako! Hindi lang ako sino-sinong lalaki dyan! Ano, kinaiya mo ako?
Dahil driver lang ako, ganun ba? Romy, hindi ganun yun. Mahal kita. Ganito na lang. Aalis na ako dito. Sasama ako sa inyo. Tapos magsasarili na lang tayo. Bakit ka aalis? Isa ka rin karbonel. May karapatan ka sa kayamanan nila. Huwag kang papayag na apihin ka nila. Paglaban mo karapatan mo, Aida. Ano? Aalis ba kami rito o titira kami rito? Ha? Halika na, Jerome. Taka dito. Maganda mo kami pagkain. Ang akala ko ba magsasama na kayo ng lalaki mo? Ano nangyari? Let me guess. Natauhan, kaya iniwan ka. Madam, nakikiusap po ako. Baka naman pwedeng tanggapin niyo po ako ulit dito. Wala na po akong mapupuntahan eh. Ang yabang-yabang mong umalis na nagpaalam, pagkatapos ngayon babalik-balik ka? Kahit pabawasan niyo na lang yung sweldo ko, ma'am. Nakikiusap po ako. Kayo na lang pong malalapitan ko eh. Huwag ka nang umiyak. Nadadagdagan ang stress ko. Lumayas ka sa harap ko. Layas, layas. Alis ka dyan. Sinubukan ko naman pong hanapin siya, ma'am. Kaso hindi ko na nakita. Tinaguan ako. Pera lang ho talagang habol niya sa akin. Kala ko kasi... ang tanga, di ba? Alam mo, ma'am, matagal ko na namang tanggap ang itsura ko eh. Bata pa lang ako, alam ko na napangit ako. Kaya lahat ng pang-aalipusta, pangahamak, tanggap ko lahat yon. Naniniwala kasi ako na hindi naman lahat ng tao yung panlabas na anyo mo lang ang pinahahalagahan. Umasa din ako na siguro balang araw may magmamahal sa akin. Yung makikita yung panloob kong pagkatao. Ang tanga, di ba? Tanga, ma'am, di ba? Sabi nung kaibigan ko nun, wala daw puwang ang pagmamahal para sa mga taong katulad namin. Hindi kami mamahalin dahil sa itsura ko. Sa itsura din niya. Tama siya. Tama pala si Rodora. Tana, Perlita. Oh. Tana. Napakaswerte niyo, ma'am. Pinanganak kayong maganda. Pagpangit ka kasi, parang naparusahan ka. Perlita, buti naman naisip mong bumalik dito. Ang sabihin mo, mabuti ka mo at kinausap ni Ma'am Giselle si Sir Siggy. At yun nga, pinakiusap na kung pwede akong bumalik dito kay Madam. Alam mo,
Ma'am Aida, bakit hindi mo kaibiganin si Ma'am Giselle? Baka sakaling matulungan ka niya dyan sa sitwasyon niyo ni Romy para maipagtapat na kay Madam. Tingin mo? Kasi sa totoo lang, medyo nahihirapan na ako dito kay Jerome. Alam mo ba tuwing iiyak to, pinapatahan ko agad kasi baka mamaya marinig ni Tita Charito. Eh, paano na nga pag nalaman na? Ewan ko, bahala na. Basta, ang alam ko, mahal ko si Romy. At itong batang to, naku, love na love ko to. Oh, kain pa. Ma'am Aida, Ay, wow. baka naman hinahanap na kayo ni Madam sa butik. Oo nga eh. O sige, ikaw na muna bahala kay Jerome, Perlita, ha? Ay, sige, ako na ho dyan. Bye-bye. Oh, bakit? Okay ka lang? Naku, ma'am. Parang nahihilo na naman ako. Ewan ko ba, nitong mga nakaraang araw, parati na lang ako nahihilo, tsaka parang naduduwal. Di kaya buntis ka? Ho? Hindi naman ho siguro. Baka puyat lang ho ako. Yung lalaki na kasama mo, may nangyari ba sa inyo? Kailan ka huling dinatnan, Perlita? Noon ho, bago ko umalis papuntang Angeles, ma'am. Diyos ko, ma'am. Baka buntis nga ho ako. Buntis ako? Nakapagbayad na ba ang fashion superstore? Nagpadala na po sila ng cheque. Dinoble po kasi nila yung orders nila for this month eh. Talaga? That's good, ha? Pero, i-deposit mo muna ang check kapag nag-clear at saka mo i-deliver ang goods. Ah, sige po. Aida. Tumataba ba itong si Perlita? Baka kain ng kain yan. Baka walang ginagawa yan dito kundi lumamon ng lumamon. Tita, buntis po si Perlita. Ano? Opo. Hoy! Perlita! Buntis ka? At sino ang ama ng bastardang batang yan? Aber? Ano? Kaya ka pala tumataba? Kanino? Mama! Aga-aga naman, nakasigaw na kayo kaagad. Eh, paano itong si Perlita buntis? Eh, wala namang asawang papatol dyan eh. Perlita, buntis ka? Aba, mukhang may kasabay ka pang mga anak, ha? Ay, bakit? Mama, Giselle's pregnant. Oh, really? Talaga? Yan ang magandang balita. At least alam natin na magkakaroon ng buong pamilya ang magiging anak mo. Pag-usapan natin sa loob yan. Mula ngayon, hindi ka nakikilos. Tumawag ka ng maid all the time. Halika na. Ayoko nang gumagalaw ha. Gusto ko ang batang yan talagang masave. Opo. Buntis, my God. Why didn't you tell me earlier? Ha? Yun yung dating guest room na gusto naming gawing baby's room. Alam mo na ba kung babae o lalaki magiging anak mo? Naku, hindi pa nga eh. Siguro mga next month pa namin malalaman. Feeling ko lalaki. Paano mo nasabi? Kasi di ba sabi nila pag medyo pangit ka magbuntis, lalaki magiging anak mo. Bakla, pwede ba? Pakialaman mo yung pagdidisenyo mo, hindi yung pagbubuntis ko, no? Sorry kung na-offend kita. Hindi ko naman sinasabing pangit ka. Sinasabi ko lang, medyo hindi ka maganda magbuntis.
Eh kasi naman, itong si Giselle, kung ano-anong kinakain. Nung isang araw na huli ko kumakain ng mangga, okay. Pero isang katutak na bagoong ang kasama. Naku, dapat kasi kinakain mo mga labanos, prutas, tsaka Apple. strawberries, di ba? Para maging rosy cheeks yung bata at tsaka titignan mo lang, isipin mo lang mga gaganda, ganun. Parang maganda yung bata. Hoy, Perlita! Ilapag mo yan ng mabilis. Dali! Nakita mo naglilitong si Giselle, pakalat-kalat ka pa? Pasok sa loob! At ikaw, Giselle, huwag kang makatingin-tingin dyan kay Perlita. God forbid, kapag naging kamukha ng batang yan, ang mukha ni Perlita, I swear hindi kita mapapatawad. Sa magaganda lang tumitingin. Sa maaliwalas. Hindi ba? Ma'am, Opo. So anong decoration sa room? bale ito. Mamili na lang po kayong ito. Gusto mo? I think... Sigurado ka bang okay lang ito? Let's stay over here. Ang taba-taba ko. Ziggy, okay sa'yo? Si Arya? Baba, you're not fat. You're just pregnant. Hi, Chrissy! See you! I thought you're in the States. Nagbabakasyon ka pala rito? Well, actually, I'm here to stay. Nag-divorce na kami ni Steve. Oh, I am so sorry to hear that. Well, I'm not. He's a jerk. Oh, hi, Ziggy! Looking good, ah? And you must be the wife. Giselle. Giselle? Chrissy. Childhood friend ni Ziggy. Childhood sweetheart. Tigil ka! Alam mo, Ziggy, di mo naman sa akin sinabi, nag-iba na pala ang taste mo. Mahilig ka na sa chubby. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago, no? Mapangasap ka pa rin. I need to talk to you about our new business venture. You have? Yes, Tika. Wow. So, can I borrow your husband for a while? But don't worry, susoli ko din siya sa'yo. Palabiro lang to. Not Go unless, ahead. Not unless. Ayaw na niya magpasoli. Ano ka ba? Tumigil ka na! Tita! Ziggy, go ahead. Talk about your new ventures, whatever. Go ahead. See you later. I'll see you. Yan ang mahirap kapag kagwapo ang asawa mo. Katulad ni Ziggy, playboy ang asawa ko. Lapitin ng mga babae. Pero kailanman, hindi ako nagalit sa kanya. Dahil alam ko, wala na siyang makikitang mas magandang babae kaysa sa akin. Kaya kung ayaw mong mawala ang asawa mo, ayusin mo ang sarili mo. Tiyakin mo na ikaw ang pinakamagandang babae sa paningin niya. Dahil kung hindi, mapalitan ka. Come on, let's take a seat. Alam ko nahihirapan ka na dyan. Ang laki-laki lalabas na eh. Di ba? What do you want? Huwag mo nang iniintindihan si Tita Charito. Ako, alam mo naman yun eh. Huwag mo na problemahin yun. Okay lang naman sa akin, ma'am, na insultuhin niya ako. Ang kinakatakot ko lang, yung anak ko, baka lait-laitin din niya. Perlita, wag mo nang problemahin yun. Di ba sabi nga nila, ang mga buntis, hindi dapat na problema. Ano, baka mamaya sabihin pa ng mga tao, yung baby mo, pinaglihi sa sama ng loob. Gusto mo ba yun? Naku, hindi ah. Hindi ko pinaglihi yung anak ko sa sama ng loob. Diyan kay Jerome ko pinaglihi. Kasi ang cute-cute ng batang yan eh. Sana pag lumabas ang baby ko, kasing cute mo din, no? Ma'am, hindi niyo pa rin ba pinagtatapat kay Madam ang sitwasyon niyo ni Romy at ni Jerome? Mahanap lang naman ako ng tiyempo eh. Gusto ko nang sabihin talaga. Tsaka, si Giselle, kinakaibigan ko na. Kasi di ba sabi mo, siya ang may dahilan kung bakit nakabalik ka. Kaya kinakaibigan ko siya. Kaya lang, Kaya lang, ano ho po? Oh, ayun na yung bata. It's a baby girl. Apo ko ba yan?
Bakit ganyan? Parang hindi kompleto. Normal ba yan? Napansin ko lang, mula na magbuntis siya, parang naging mailap. Naging bugnutin, lagi na lang nagagalit. At alam mo, napapansin ko, madalas tulala. Parang ang lalim ng problema. Bakit naman ho kaya ganun? Eh, ang swerte-swerte na nga niya. Maganda siya, mayaman, meron pang mapagmahal na asawa. Ano pa bang kulang doon? Ano pang problemahin niya? I don't understand. May diferensya ba ang bata? Ganyan talaga ang itsura ng babies, lalo na kapag fetus pa. Hindi pa kasi nade-develop ang mga features nila. Oh. So, may pag-asa na gaganda. Of course. Don't worry, hindi kayo magkakaroon ng apong pangit. Look at the parents. Maganda at gwapo. Very good genes. I want my baby girl to look like Giselle. She'll be mini you. Huwag ka kasing nagpapagod para hindi pumangit ang bata. Okay ka lang ba? Kanina ka pa walang kibo, ha? Actually, magmula nang manggaling tayo sa doktor, wala ka ng imik. May problema ba? Wala, masakit lang ang ulo ko. Halika, doon na tayo sa kwarto. Sabi naman ng doktor, safe pa naman daw. Sige, masakit nga yung ulo ko eh. Gusto ko muna mapag-isa. Fine. Anak mo ba yun? At ganun itsura niya? Kamukha ng yumaon niya ina. Doon niya naman na yung itsura niya. Diyos ko, anong gagawin ko? Paano nga kung pangit ang bata? Alam mo, ma'am, kung meron mang magandang naidulot sa akin yung panloloko ni George, ito yung nabuntis ako. Alam mo kasi, ma'am, nung bata pa ako, pinamigay ako ng mga magulang ko, kaya napagpasa-pasahan ako ng mga kamag-anak. Kaya ngayon pa lang talaga ako magkakaroon ng pamilya. Alam mo, Perlita, malamang yung baby mo, sobrang ganda niyan. Pero mo, may lahing Amerikano. Di pa nga ang ganda ng kombinasyon ng Pilipina at saka ng Kano. Yung mga ibang artista nga dyan eh. Ang nanay, Pilipina. Ang tatay, Amerikano. Oh, anong anak? Tisay. Talaga, ma'am, ano? Sana, ma'am. Naku, gagawin ko talaga siyang artista. Sana ganun. Para mag-showbiz siya. Maganda yan. Tsaka siguro ang tangkad niya, no? Sana nga, ma'am. Bigat mo na talaga, anak. Sana magtilang anghel si Ma'am Aida, no? Sana sa tatay mo ikaw magmana at hindi sa akin. Pero ano pa man ang maging itsura mo, tatanggapin kita ng buong buo. Hindi man kita mabigyan ng marangyang buhay, pupunuin naman kita sa pagmamahal. Mahal na mahal kita, anak. Tumigil ka nga dyan. Gawa ka ng gawa. Aga. Jerome! Ito naman, nakasigaw agad. Naku, nagugutom ka ba? Dali lang, aayusin lang ng nanay ang tatay, ha? Yung pagkain niya, ha? Anong feeling mo? Nanay ka na anak ko, di ba? Hanggang ngayon, tinatago mo pa rin kami sa tiyahin mo at sa pinsan mo. Romy, sasabihin ko rin naman, humahanap lang ako ng tiyempo. Paulit-ulit? Ha? Narinig ko na yan eh. Totoo naman eh. Medyo busy lang ngayon. Kasi mag-e-expand ang business. Balak nilang pumasok sa import business. Palalakihin yung business. Dapat taasan ang sweldo mo. Dapat may porsyento ka sa kita.
Okay lang naman ako sa sweldo ko ngayon, Romy. Yan ang hirap sa'yo, nakukontento ka sa barya. Kaya inaabuso ka nila eh. Huwag ka magpatihado, may karapatang kapi ng karbonel. Hi, hello. Hi. Parang layo-layo. Hello. Hi. Hi. Hello, hello. Hi. Hi, hello. Hi, how are you? Hello. How are you? Sandali lang ha. May kakausapin lang ako. Hindi, dito ka lang. Huwag mo kong iwan. Sandali lang ako. Dito ka lang, sandali. Han, sandali lang ako. Okay? Bahala ka. Hi, how are you? Hi, how are you? I'm good, I'm good. I enjoyed the party. Ziggy! Ziggy! Ziggy, mga anak na yata ako. Ano? Mga anak na yata ako. Bakit ganito itsura nito? Sabihin mo sa akin na totoo. Sabihin mo sa akin na totoo. Bakit ganito itsura nito? Wala. Apangit. Apangit. Hindi. Akin ba to? Sabihin mo sa akin! Akin ba to? What's wrong? What's wrong? Ayoko ng pangit. Ayoko ng pangit. Ayoko ng pangit. Ano pinagsasabi mo? Ha? It's just a dream. It's just a dream, okay? It's just a dream. Please. Please, no. Panaginip lang. Panaginip lang. Maganda ka. Magiging maganda ang baby natin, okay? Tama na. Pinag-aral ka namin. Pagkatapos magbibig-big ka ng lalaki mo dito. Lumayas ka. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo. Pagbalik namin dito, wala ka na. Kung talagang mahal mo, dapat ipinaglaban mo kami. Kaso tuwag ka. Kapalik ka lang sa anak ni Perlita. Wala ang hirang ganda ng anak ni Perlita. Hindi ako pwede magkaroon ng anak na pangit. Ito, please. Tutulungan ka daw. Kung tutulungan mo rin ako. Nasaan ang anak ko? Miking kinabukasan